Pwede bang i-update mo kami kung ano na nagawa mo recently? So ganito nga po, no? Kahapon, nag-file ako ng iba't ibang kaso, kina Baligod, Mike Defensor, yung 18 ex-soldiers, and some other mga social media personalities. Ito ay para bigyan sila ng consequence dun sa ginawa nila. Ngayon, kung anong meron nilang hawak to prove their allegations, ito yung opportunity nila. Pagka kinapo sila dyan, mananagot sila sa batas. Kasi this will go on and on. And by the way, our lawyers are still thinking of another round of filing of cases kasi maraming counts Maraming counts of cyber libel and other offenses ang ginagawa nila. So yan yon. Ang kinasasama ng loob ko bilang dating sundalo ay itong 18 na ito. Ang postura nila this is a patriotic duty. Unang-una, kung talagang matatapang sila, ba't di sila lumabas? Nung kailan pinag-uusapan ito? Sa Senado. Sa Senado, ando doon sila, si Gutesa, nagsalita, umatras, nawala. Kung totoo yan sinasabi nyo, humarap kayo doon. Di ba? Yun yung forum. Ang tanong, bakit? Pero the more important question is, magkano ba ang dahilan kung bakit kayo nagbago ng isip? Di ba? Okay. Ngayon, hindi lang yon. Punta tayo dun sa pagiging sundalo. Ano ang patriotic duty dun sa ginawa nyo? Essentially, ini-expose nyo itong mga ICC investigators na sabi nila, binantayan nila. Sabi ko nga, I'm willing to concede, binantayan nyo. Di ba? Bakit nyo ngayon ini-expose yung pangalan, itsura nila, tapos pati yung testigo, nilalagay nila sa kapahamakan? Di ba? Sundalo ka, nawala ka sa serbisyo, naghahanap ka ng trabaho, ito yung trabahong ibinigay sa'yo, magbantay, tapos ngayon, bakit ganyan na ngayon? Kung karumal-dumal yung trabaho na yon, ba't mo kinuha? At bakit hindi ka nagsalita nung panahon na kailangan? Sana bumitaw ka, di ba? Kahit anong angulo mo tignan ito, yung pagiging sundalo ini-invoke nila, anong patriotic duty ang sinasabi nyo by exposing these witnesses, these ICC investigators na naghahanap lang ng hustisya para dun sa mga nangamatay noon? At di ba? Ultimately, sino magbe-beneficio nito? Si Duterte, na maka-China pa. Kumbaga, paano yun? Paano mo pagtahi-tahiin yung makabayan ka na sundalo, tapat ka sa serbisyo, tapos magdo-Duterte ka? Wala ka na. Sira na kagad yung postura mo. Hindi ka ba nag-aalala, Senator, na filing cases against them, binibigyan rin natin sila ng plataforma para lalo pa silang makapag-project ng kanilang sarili, kanilang sinasabi? Hindi po ako nababagabag doon. Kasi alam kong hindi totoo yung sinabi nila. Okay. Dalawang aspeto kasi yan Yung aspeto ng pagbabantay nila sa ICC, na maaaring totoo. Tapos yung isang aspeto na nagbigay sila ng panuhol sa akin para daw sa ICC operations. So dito sa aspeto ng pagbabantay ng ICC, sinasabi ko nga, walang krimen dyan. In fact, I believe that that is a patriotic duty. Binigyan ka ng karangalan na bantayan mo ito. So kaya kita mo, yung ilan sa kanila, very yung mga detalye. Alam nila kung saan sinundo, sa airport, sa hotel, ganon. They were saying it as though it was a crime. Na parang eureka, parang ganito. Hindi Gumawa kayo ng krimen
dun sa ICC kasi violation yan ng Article 70 Oo. ng Rome Statute. So obstruction of justice yan. And palagay ko lang pinag-aaralan kasi nagsalita na yung deputy prosecutor ng ICC na deliberate intimidation yung ginawa nila Baligod at nung mga 18 ex-soldiers. Kasi in-expose nila yung identity. So, sila ang gumawa pa ng krimen. So dito, kahit sabihin mo ng totoo nagbantay kayo sa ICC, walang krimen dyan. Pero dito, na nagbigay kayo ng panuhol sa akin para doon sa ICC, doon tayo talagang hindi magkakaayos. Kasi alam nila na hindi totoo yan. Alam nila yan. Kaya ito ngayon ang mangyayari nito, Attorney JV. Fearless forecast. A few weeks down the road, may mga babaliktad dyan. Merong aamin. Okay. Kung magkano binayad sa kanila, kung sino ang nagsabi ng sasabihin nila. Yun ang mangyayari dito in the weeks to come. Kasi nga, this is all part of a destabilization effort by the Duterte camp against the Marcos administration. Kasi lalo na with this impeachment case that's about to start, no? The presentation of Yes. evidence, pinipigil nila yan. Napansin ko lang po, itong 18 ex-Marines na tinatawag, they were really involved in a crime. Di ba? They were participants in a crime. Kung totoong alam nila, in their minds, they were consciously delivering money, which they know to be taxpayers' money, to politicians, they were already in the process of committing a crime. They have committed a crime. Sino nakikita niyong dito? Mga naka-behind dito? If you can reveal or disclose their identities. Siguro, kasi ongoing pa yung investigation. May mga personalities na na-identify na kung sino yung mga kumausap, sino yung naglako, di ba? Tapos, sino yung nag-organisa, sino yung nag-finance. Lahat sila, masasabi natin, galing sa Duterte camp. At the proper time, ma-identify sila. Remember, nung una nga, ang lumabas lang, di ba, si Baligod at yung 18. Then, I already said nung una pa lang na si Mike Defensor is involved kasi na-identify yung isang sasakyan na nakaregister sa asawa niya. He was attempting to deny it na wala daw, i-prove daw. Pero nung nakita niyang napusoy na, suddenly, inako niya. Di ba? Isa pa lang yan. But maraming personalities dyan. This is a well-funded, well-planned destabilization plan. Tapos ngayon, nakikita nyo, they were hoping na yung press con last week would trigger a public outrage. Na yun na nga, in time for the EDSA revolution, tapos kasagsagan ng ICC confirmation of charges hearing. I also predicted then na ang plano nila dito is isabotahe yung hearing sa ICC. At gagamitin ito ni Kaufman either to ask for to have it declare a mistrial or kung ano man. And true enough, a few days ago, sinabi na ni Kaufman, gagamitin niya yung allegations. So, ano ito? Hindi ito nangyari at random. Kasi, biri mo, 18 ex-soldiers, tagal nang nangyari nun, pinag-uusapan yon. Tapos ngayon, andito kayo, sino yung nakumausap sa inyo? Paano kayo nagkita-kita ng ganyan? Di ba? Tapos, ang tanong nga, magkano? Di ba? Yun. If you're talking about patriotism, tanungin nyo nga yung sarili nyo, humarap kayo sa salamin, kung talaga bang patriotic duty ginawa nyo, o